Hi guys, great day. Welcome back to Pearl TV. And in this video guys, ay isa-summarize ko lamang yung live ko kanina. Okay, ang topic ko kanina sa aking live streaming is what makes a YouTube video go viral. Okay, so paano daw natin tutulungan ng ating channel para magkaroon ng video na magba-viral ba. Okay, so number 1 guys is accordingly, create a unique and captivating content. Okay, ibig sabihin daw, dapat ang content natin ay kakaiba. Okay? Often viral YouTube videos show things we don't see every day. Oo, totoo. Pero ngayon, iba-iba. Depende kasi sa trip ng mga taong naka-online eh. Diba? Iba-iba eh. May mga simpleng lang din talaga. Like, ito yung totoo. Simple. Diba? Like cooking talong, but they make it iba yung topic nila. Yung title nila, pinapabongga nila. Tapos, yung thumbnail. Okay? Natin yun mamaya. Okay? So, create unique and captivating content. Kasi yung mga tao gusto nila yung iba naman na mapapunood. Nasasawa na sila. Diba? Nasasawa na sila sa ordinaryong paano magprito ng itlog. Sawa na syempre, sa dami ba naman ang gumagawa ng video na ganun. Tapos yon sa YouTube Shorts, nakakapag million views yung iba dyan dati. Ewan ko ngayon, kaya sinusubukan ko din yan dati. Nakaka-1,000 views din. Pero, ayun, may mga simpleng bagay na nag-go viral naman talaga siya. Depende lang talaga sa pagkakagawa ng title, okay? Sa pagkakagawa ng thumbnail, okay? Mamaya itatopic natin yun. So, okay? So, what makes a YouTube go viral? Unique and captivating content dapat, guys, okay? Things that we don't see every day, okay? Sabihin natin, the largest snake that I saw in the farm. Pwede, diba? Yung mga ganun. This is the largest snake that I ever saw in my life, char. Very first time na makanood, Okay, number 2, ensure a high production quality, okay? Ibig sabihin ito, guys, kailangan mag-create tayo ng video na maganda yung pagkaka-film, maganda yung pagkaka-edit, maganda yung sound, maganda yung mga filter, okay? So, ganun daw, guys, pala. Ako nire-review din ako. Hindi ko sinasabing expert ako dito, guys, ha? Kasi ako din, guys, gusto ko din may mag-viral ako na video. Kasi kabuhayan showcase na yung YouTube, eh. Diba? So, we want to have a video that is viral, diba? So, optimize video thumbnails and, ayan, yung sa ensure high production quality. Dapat maayos talaga, guys, ang pagka-video, maayos ang mga position natin, ng pagka-video, tapos, maganda yung sound, walang noise. And ito pa guys, may mga iba talaga na inaaral talaga nila, nag-i-enroll talaga sila. Ini-enhance talaga nila yung skill pagdating sa video editing. Kasi yung mga sound effects guys, nakakatulong, 'di ba? Tapos 'di ba pag ang tao parang satisfied sa video, tapos natuwa sila, i-share din nila 'yun. Okay? Number 3, optimize video and kasi yung sharing malaking bagay talaga yung kapag sinishare ng tao, yun talaga nagpapaviral. Pag marami ang natuwa, syempre marami mag-share, 'di ba? Ito din, optimize video thumbnails and titles. Ito guys, optimize video and thumbnails. Video thumbnails and titles, okay? Kailangan yung ayusin yung title. Kailangan yung i-research, ano ba yung mga gagandang title sa content ko na ganito. Kasi kailangan makasabay tayo dun guys. Diba? Like, kaya ako, ang ginagawa ko din talaga, sa kagustuhan ko mag-viral ang mga video ko. Like, vacation sa ganitong lugar, ano ba magandang title dito, ganito, ganyan. Pero iba, makita mo talaga, ang lalaki na ng channel nila, tapos ganun. Kaya, siguro, malaki yung views. Pero, depende din, kasi tight na ng competition talaga sa YouTube. Kaya, kailangan pagalingan na talaga to ng content. Pero, minsan nga, yung iba, ewan natin, hirap na talaga tayo makapag-viral. Pero, ito testingin pa rin natin, susubukan pa rin natin. Tapos, ito nga, optimize video thumbnails and titles. Yung iba, nag-enroll din talaga sila para matuto sila sa thumbnail and title making, okay? Ensure na original guys yung thumbnails and titles. No? Kasi kung hindi, makaka-copyright din kayo. And for that, I have learned that some channel got demonetized for having a content that is being copyrighted. Okay? Like you use the photo of Michael Jackson without the permission of kasi may mga copyrighted na yan guys. Pwede kayo, kasi yung mga sikat na tao, tapos ginamit nyo sa yun. Makaka-copyright kayo niyan. Tapos pwedeng kayong ireklamo ng may-ari ng photo na yun. Okay? So, maging maingat din kasi kahit sabihin gumagawa kayo ng thumbnail, kasi sa kagustuhan yung mag-viral, ilalagay nyo yung mga sikat na personalidad. What if pwede kayong ireklamo nun, tapos ikano kayong copyright? Pwedeng mawala din yung channel nyo. Okay? Kaya ingat-ingat din.
Okay, and number 4, master timing and trends. Ayan, ano ba yung mga viral, guys? Like, I dance the trending TikTok, ganito, ganyan, tapos ang galing mo sumayaw, diba? Syempre, may impress yung mga viewers, isi-share nila yun. Kasi kakaiba, galing sumayaw, diba? Tapos trends, ano ba yung mga topic na trending, diba? Sa politics, ang daming mga kaibigan natin na nag-trending yung mga video nila kasi nga, pasok lalo na ng eleksyon. Diba? Talagang nag-viral. Pero make it sure nga, always, that the video that you upload is safe. Okay, from mga violation. Kasi, let's say, sabihin natin na nag-trending siya ngayon, syempre maraming nakapanood at maraming nakadiscover na hindi mo sarili yung video. So, ang tendency, irereklamo ka din. At, pwedeng ma-demonetize yung channel mo. Okay? Sabihin na natin na may trending ka, pwede ka rin ma-demonetize. At itong malungkot pag ang isang channel ay na-report na, tapos na-demonetize. Magiging super baba na ang performance ng mga video nyo. Kahit pa sabihin nyo, ang laki ng subscriber nyo. Kasi the system, the YouTube will no longer find your videos recommendable. Kasi parang nawala na kayo ng integridad. Kasi na-strike na kayo. Okay? Kung mapapansin nyo ang ibang malalaking channel na nag-commit ng violation, sobrang baba na ng views nila. At they are no longer being recommended by YouTube. So, marami akong mga kaibigan na nawala na nga yung mga channel nila eh. I don't know kung dinilit ni YouTube or dini-activate nila. Okay? Kasi may mga trending sila tapos later wala na. 'Di ba? So, sayang. Kaya nga mas mainam na may mag-trending sa atin na sarili talaga nating content. At talagang hindi tayo mahanapan ng butas kasi sarili nating content, 'di ba? So, tiyaga-tiyaga lang talaga. Hanapan natin ng timing. Kasi sabihin natin, kumita tayo ng ganito kalaki, tapos bukas demonetize tayo. Bukas hindi na ni YouTube, wala nang sabor tayo kay YouTube. 'Di ba? So hindi na tayo bibigyan ng chance na ano. So, dahan-dahan lang. Patience is a virtue. Basta tuloy-tuloy lang natin gawin yung yung tama, okay? Yung maayos, yung makakapagturo, informative pa rin, okay? Siyempre, lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Pero yun nga, mas nakakasayang kung mawala yung channel natin. Uumpisa na naman tayo sa uno, di ba? So, mas maganda, ingatan na lang natin ang channel natin. Okay, so master timing and trends. Make it sure that it's always pasok sa community standards and the copyright standards, okay? Huwag kayong gagamit ng hindi nyo sariling music, lalo copyrighted na merong copyright talaga, na yung ka-copyright strike kayo. Iwasan nyo yung guys. Number 5 is build community engagement. Ayan, makipagsuportahan din tayo sa mga kaibigan natin sa YouTube. Okay? Suportahan tayo. Pero wag naman tayo yung nakinood lang tapos dan tusok, dan thumbs up. It's not a kind of engagement. Hindi ako sa ganon. You have to find time naman na makipag-usap naman tayo sa mga kaibigan natin sa platform pag may time, 'di ba? That is one way of building a community. Ako sa totoo lang ganun eh. Kasi ang tagal ko na, 'di ba? 6 years na ako. So ang dami ko ng mga naging kaibigan dito sa platform. Kasi kapag may time ako, nagtatambay din talaga ako. Let's say, tambayan mo yan ng 30 minutes, makipagkwentuhan ka sa makipagkwentuhan ka sa host when they are doing live streaming at wala siyang kausap. Diba? You are building friendship. Tapos, yung in-invest mo na time dun sa kaibigan mo, magiging foundation na ng friendship yung. Ganun yung guys eh. So, it's just a little thing that you do, but you are creating a community. You're building a friendship with that people. It's not money from time to time. It's about giving your time and support to the person. Kumbaga, authentic support to the person, okay? Tapos engagement, support their videos from time to time. And number 6, enhance video shareability, okay? So, enhance video shareability, yun nga, maganda yung thumbnail, yung kabuuan na nito. Kasi ang tao, pag natuwa talaga sa video, i-share talaga nila yun. Okay? Hindi pa tayo siniswerte, wala pa tayong nagiging kaya nga kailangan nating reviewin to para ma-remind tayo na ayusin natin mga content natin if we want our video to go viral and get revenue from our content, from our channel, right? Kasi ang dami ng tao kumikita sa YouTube, kabuhayan nila. So sabi ko, sana tayo din, 'di ba? So bayan, thanks for watching. I hope you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I posted upon your video. Bye and God bless.